Okay, proceed ta ha. So karon supposedly exercise for tong last no spatial analysis interpolation. So karon spatial analysis gyapon ta pero topological overlay. So natay mga different ship files nga atong i-combine siya, no? So more gina atong target karon. So ato lang i-follow nga exercise. So this is exercise number 5 not number 4. So ang first na to nga buhaton is dapat UTM-51 ang atong ArcGIS. Open na to ni. So kini lang ang data tong sugdan. I-right click na to. Tapos data frame properties, dapat ang coordinates niya is UTM Northern 51, no? 51, and ato na lang siyang i-favorite. Hindi siya ma-favorite. Apply, then okay na. So 54 di ko ginagamit man eh. Anyway, so proceed ta, and then our data set as shown diri is province, land cover, slope o soil. Daog land cover nala. Land cover slope tong isa. Slope, and then ang isa is soil fill soil. Okay, pero atong aim in this example, ang province diri is Pampanga, pero gamito na to ang Davao Oriental, kita daga Davao Oriental man ta. So ato sang i-select ang Davao Oriental, no? Name 1 na to equals Davao Oriental. Apply, close, then data, extract na ito itong data. Diyan lang ako ibutang Davao underscore Oriental. Daghanan ako Davao Oriental na eh. At least kita mo yun sa pag-process na. So kini dili na siya importante, ako na siyang yan. Now ang next gingon niya, no, pwede na ito tanawin ang mga attribute table sa Davao Oriental lagi na attribute table sa soil, o na dia soil code na description. Importante kay na sa slope, area, symbol na yung slope na land cover. Ang land cover na po na sa description, no, sa land cover. So ang sunod na tong buhaton, no, so ato daw ihalo si Davao Oriental, no? Yan, so mo ni si Davao Oriental. Unsa man? Wala na ko na nako.
Solve nun ko to gipirmahan. Ito kan pamanday ni. Pat na ka box. Oh. Okay. So next atong buhaton mag-extract ta. Export na nato. Now, gingon diri nga dapat atong ma-clip no ang tanang layers to our province. So, ato kasadyo processing tapos clip. Unahan na to clip si soil. Tapos using Davao Oriental. No? So Dav or underscore soil na ni siya. And then okay. Yan, so na si Dav or nga soil. Ako na ning i-remove ng isa. Clip na pod taog isa. Ang slope na pod. So ibutan to si slope. Davao Oriental. So Dav or slope na siya. Then save. Yan, so nanapod ang slope. I-remove na po nato ng isa. Next na po niya i-clip na to is ang land cover. Okay, cover tapos Davao Oriental. So Dav or underscore land cover. Yan. Remove siya. So kay Davao Oriental naman itong gitrabaho tanan. So muna tanan itong dataset. Kung tanaw na to muna ang mga attributes, no? Nakikita na mo ganina sa attributes. Ang next itong buhaton, ato daw silang union, no? So sa geoprocessing using union, so union na to siya tanan. So i-combine na to siya, no? Soil o land cover, wala gi-appeal ang kuan, wala gi-appeal ang slope. So say purpose sa slope ano, wala gyud ko ano. Sige, anyway, di na to i-appeal ang slope, no? So mag union ta sa geoprocessing union. So karon natong union si soil of si land cover, no? Tapos Dav or underscore union lang ni butang nata na underscore union, basta union ni siya sa soil of sa land cover na. Ayan. So karon tanawan ni mga attribute table sa union. Unsa tong attribute table sa land cover ug sa soil na diri tanan na raw. Ayan. So nabutang na diri atanan na soil description. Yan na po dia ang soil code, no? Soil code, no? O na this is for land cover. Na this is for the land cover, description sa land cover. So now ang ingon niya diri mag-add o tag field nga panganlan nato og category. O category.
So unsaon open nimo dire ang attribute table, tapos nara click nimo na add field category, tapos text ya na pila gibutang sa text 100 basig gamay ra ni 150 na to, then okay. So nanay madungagan diri sa category. Now for the category mag-compute ta, no? Muna ni ang gamit nato sa ano to pagkuha og data. Mag-compute ta og naging nari select attribute icon and select by attribute. Ang method na to create new selection. Select all from greater than input of the condition that you want to select on the table. Kini nga tong parameter na siya. Kana nga parameter ako lang i-post dito ha. So isa-isahon nimo na pero dako kayo, no? Sa na attribute table, tapos so ito select by attribute ka, and then isa-isaw nimo dapat description daw kining Arab. So pangitaan nimo diri ang description no, descript na dapat equal sa tingon na Arab arable na arable human, or ang next niya ang description daw equals cropland mixed with plantation. Cropland mixed with plantation human, and soil description is antipolo clay, and soil description asa tong soil description equals antipolo wala antipolo antipolo clay, wala siya antipolo ang soil description, wala gyud siya. Try lang nato kung wala antipolo clay, sagdiin na lang na arayat clay na lang, arayat clay loam. Wala po siya arayat clay loam. Wala arayat clay loam. Bantog clay loam, bantog wapod. Matina ano na lang malalag sa padriya. Kini na lang tong pilion matina clay or soil description equals malalag loam na. So pagkahuman na niya apply yeah. So makita nimo sa imong gi-select mo ni siya, no? Then okay, verify, then okay. So now i-calculate nimo siya. Wala na ko'y nasayop. Human i-calculate nimo siya. Tesa ha, basig mawala ta. The question, right click on the field. Okay, no? Select na to. Right click down ni na to. Then field calculator. So sa field calculator ato daw magbutang tag condition, no? Kung kanang suitability man, no, sa soil para sa atong soil. So magbutang ta og suitability nga highly suitable, no? So highly suitable siya. So category equals highly suitable. Yan.
Nado failure of process. Ano kaya? Akong balikan ha. Apply human una naman. No. Back na to dari category man to. Right click. Fill calculator. Okay. Category equals highly suitable. No siya error. Kung mo typean naman siya diri dapat to kini kita naman nato siya. Now I know. So atong sayo right click fill calculator, dapat naka double quote na siya kay value siya, no? Naka double quote. Then okay, yan. Now si 69 nana na siya ay value nga highly suitable. So muna suitability man tang gipangita. Now so buhat na punta ka ng not suitable or pwede ba ito butangan kadtong suitable man to, buhat po og suitable karon daw, no? So balik na punta sa expression, ato na ni siyang clear, no? I-clear na nato. So balik ta diha. Close na to tangan to attribute table na to nanay uban diha ang category niya suitable. So magbuhat na pud ta og highly suitable. Magbuhat na pud ta og expression na pud karon, no? Kung sa ganito giingon diri highly suitable siya based on this equation. So ang suitable lang ani butangan daw nato if ang soil description is equal to sa ito ilang parameter description, no? Unahan na itong description. The description is equal to connect value kana cropland with other plantation lang, or ang soil description equals kini San Miguel apply. So na naka karon suitable may imong i-value, no? So right click na pod siya fill calculator, butangan na mag suitable. Okay, so napatay mga data karon nga as attributable na to. Napatay mga walay value. So unsaon na to na siya karon na highly suitable na ta. Ang not suitable ani na lang, no? Ang not suitable if category equals null, apply. Pwede ba? Pwede man yata ni apply. Ay, di pwede. So buhatan na lang nato, no? Equals not category equals dire kana
ana siya apply or space data ana sa atong pangitaag solusyon. Ayan. So kaning way labot buhaton nato siya og close nato na siya, go here, tapos no wala dahil siya dari pinakatumoy right click, field calculator, tapos not suitable, ana lang kasimple, then okay. Yan. So kung close na to ni back to attribute table, na selection na so kung tanaw ni mo na value tanan, wala na negative 1 lagi. Ay sugar sabo na ta na be, right click calculate, natay mali balik ka diri select by attributes, category equals unique value equals na para makita na to, wala to naka double quote ba, field calculator dapat not suitable na siya, apply. Yan para makita na nato tanan. So na suitable na apoy not suitable na apoy highly suitable, no? So depende na sa inyo kung saan nyo pag-determine kung unsa ang suitability nga parameter. Gipakita lang na kung saan siya pag-compute. Now go back to our lecture notes. So ato ta symbology, tapos kini kuan na ta, mag-ramp na ta siya or mag-color ramp ta siya para mas maklaro. Symbology, category. Now sa category kini yung kapilion, no? Add all values kung ganahan ka ng color, sa iyang color. Ang high suitable, tama no? Highly suitable green, yellow niya red, green, as in green ana dito, apply na green niya. Ang suitable yellow niya, ang not suitable kay not suitable man din na. Not suitable dapat red siya. Not suitable is red, ang suitable dapat yellow. Yan ganyan. So apply. So na suitability map na. So yan na lang siya. So ito ang yellow suitable, not suitable ang red, ang green ang highly suitable. So depende rin na sa inyo, ipakita lang na ako sa inyo kung saan pag come up o suitability map na. So karon mo na magbuhat dayon ta og layout dayon ta. Yan. So nakabutang naman na diha na. Ako na lang ni siyang siya padakon, kamo na bala diha unsaon niyo pag-arrange. Okay, ito nyo man ang text ani kuan ani soil suitability map. Yan, apply. Okay, kini diri pwede rin ninyo ni tanggalan ang uban na kanang walay labot. Pwede man ni siya tanggalon na nimo, kana tanggalon na nimo, tanggalon man sa item property, then ay na
na isa nang wala, dapat wala na ni siya, pwede naman na siya ihalo. Ito sa dapat dili na siya diri, kana siya ato na siya, yan, check, apply, yan. So na naka-stability map na ana, tapos export din na to, export map. So simple lang magka-map o suitability map. Kamo na lay bahala sa inyong parameter. Yan, okay, that's all.